Welcome to my channel. We will unbox itong power saver na binili ko online for 185 pesos only. So, yan po, well packed and with bubble wrap. Ayan, so mukhang okay naman yung box. Lagyan niya ng extra tape. Siguro in-open nila tapos tinest. Pero yan, very well packed siya. Tapos, ayan, medyo maigpit. Ayaw magpabukas. Yan, ang una natin nakita ay yan, may manual siyang kasama. Tapos yun, nakabalot pa yung pinaka power saver, energy saver, efficiency. Yan, so meron siyang QC pass. Ito, hindi naman siya button, sticker lang. Okay, so mukhang okay naman. Subukan na natin. So ito, meron akong Metro electronic meter na sinasaksak, portable. Sinaksak ko yung electric fan. So susubukan muna natin yung electric fan kung ilang watts ang kakainin ng electric fan. So yan tingnan natin. Okay, so 42.5, 42.4 watts yung pinaka mababang hangin yan ng electric fan na gamit ko. So nasa 42.4 tsaka 42.5. So isaksak natin ngayon itong energy saver dun sa katabi niya na outlet, dun sa extension. Yan, naka-on na. So titignan natin kung pababa. Yan, tingnan natin. 42.2 na kaagad. Saglit pa lang. So bababa pa kaya yan? Or ganyan na lang kalit yung ititipid niyan, saglit lang, lang na watts. Pero tingnan natin, mukhang bumababa pa. Pababa pa ng pababa. Ayan na, 42.0. Pababa pa ng pababa. Yan, 41.9. Mukhang pababa pa tayo ng pababa. So ang natin dito sa energy saver na to, hindi naman siya yung biglaan na niya ibababa. So dahan-dahan niyang binababa. So kapag ganyan yung yung energy saver natin, yung sabihin, habang matagal mong ginagamit yung appliance, mas lalong makakatipid. Pero siguro may maximum na yan na ibababa. Hindi naman yan siyempre isi-zero yung yung consumption. Hindi naman pwedeng 0 watts yan. Pero yan, pababa pa rin ng pababa, So mga hanggang kaya yung aabutin natin dyan. Pero tumatagal yung natin, yung pag-check. So ganito, ang susunod na gagawin natin ay una, ililipat ko sa malayo yung yung energy saver. Ilalagay natin sa likod ng bahay. Tapos tignan natin, tapos itong electric fan lipat natin sa sa salas. So magkalayo yon, mga about 15 meters away. Kung gagana pa rin itong phenomenon na na pababa ng electricity wattage. So ayun yung consumption natin from 42.5 kanina, ngayon 41 na, 41.2. So laki na matitipid na natin siyan sa konting ganyan pag mahaba yung consumption. So malamang electric pan natin pagka ganitong mainit, magdamag pa yan. So sure na okay na na pababa yung consumption natin. So yan mukhang aabot ng 40. Yan na, 40.9. So, grabe. Hindi pa naman masyadong ganun katagal pero bumaba na. So ang tanong hanggang gaano kababa yan. So mamaya ang gagawin natin, ililipat nga natin, tas ganun same procedure, ang except yung device, hindi natin siya itatabi dun sa sa socket ng electric fan. Ilalayo natin siya ng mga about 15 meters away. Tapos titignan natin kung ayun pa rin, bababa at bababa. Tapos ngayon, manunod ako sa TV para lang tumagal yung pag-consume ng kuryente. Tapos tignan natin kung kung nasaan na siya.
Yan. So far, 40.7. Yan. Pababa pa rin. Pababa pa rin ng consumption natin. Yung ano, wattage. Yan. So hindi ganyan doon sa isa ko nabili, no? Hindi bumababa yung ano, yung wattage, as in nakatigil lang, steady lang. So ito, authentic talaga to. So hindi ko alam kung meron pa mas maganda, pero maganda yung ano nito, yung performance ito, kasi parang naka 4 minutes pa lang tayo, mga 5 minutes na ibaba na niya kaagad yung ano, yung wattage ng consumption ng electric fan natin. Yan. So pero pa ano, pa point lang yung ano, bawas, pero yan, steadily pababa. So mukhang mas bumagal na siya. So ang gagawin natin, i-stop na muna natin to dito, tapos lipat tayo ng ano, ng area. Ayan, so nasasalas na tayo, at kanina ko pa ginagamit tong ano, electric fan na to. Same yung ano sa number 3, yung pinakababa ng ano. Ayan, umabot ng ayun 37.9, pumapalo, pero umaangat-angat ng konti. Ano, 38.1. Ayan, so i-analyze natin. So 42.4 watts yung ano, pinaka unang-una pagsaksak natin. Tapos nung matagal na natin siyang ginagamit, pumalo na hanggang pinakamababang palo niya, 37.9. So pinakamataas na natipid natin, 4.5 watts. Yan. So 4.5 watts, i-divide natin dun sa original na ano, wattage na 42.4, makukuha natin 10.6%. So ayan yung ano, rate ng matitipid natin, 0.016 or 10.6%. And so yan, yung 10.6%, hindi naman yan absolute. So declining kanina yung wattage consumption natin, so ibig sabihin increasing naman yung ano, yung percentage ng ating savings. So gawin natin simple average. So 10.6% plus 0, yung start na syempre 0 savings, divided by 2. Okay, so theoretically 5.3% ang matitipid natin. So kung ang electricity bill ninyo ay 3,000 per month, may matitipid tayong 159 pesos per month. So almost ROI na kagad tayo, return on investment. Konting-konti na lang. So kung mas malaki ng konti dyan yung ano, yung bill nyo, sigurado ROI na. Ayan, so kung yung first month nyo almost return on investment na, pag minultiply nyo ng 12 months, meron na kayong 1,910. So pambili na ng bigas natin yan. Bigas, tapos return on investment sa first year. So okay na okay to, pang tipid. Okay, thank you sa panonood. Please hit like and subscribe, and hit the notification bell para tuloy-tuloy nyo lang na mapanood ang ating videos.